Magandang araw po muli sa ating lahat at ngayon po ang ating pangatlong lecture sa ating short studies on biblical theology. At sa ikatlong lesson natin o lecture dito sa biblical theology ay titingnan naman natin ang aklat ng Exodus. Bago po natin simulan ang ating lecture ay babalik tanawin natin ang mga natutunan sa previous lecture na Genesis. At titingnan rin natin yung epoch number 3 na kung saan ito ang nagko-cover sa aklat ng Exodus. At bubuksan natin ang Exodus, titingnan natin ang mensahe niya, pati yung mga theological themes na matatagpuan natin sa Exodus. Magbibigay rin tayo ng practical applications kung paano natin i-apply sa ating buhay ang Exodus. And as usual, titingnan natin mga past events, discoveries, inventions nung panahon ng Exodus. Some recollection mula sa ating unang lectures na Genesis, na makita natin na ang Genesis ay nakocover ito ng dalawang epochs. Ang epoch 1 kung saan creation, from creation to 2000 BC, at ang epoch number 2 from 2000 BC hanggang 1500 BC. Napaka-importante ng Genesis sapagkat it lays the foundation for salvation history. At ang mga key themes o yung mga tema na matatagpuan natin sa Genesis, nariyan ang kung paano nagsimula ang lahat, ang creation, ang pagpasok ng kasalanan, ang paghahatol ng Diyos, at lalo-lalo na higit na importante ay ang kaligtasan, na kung saan ang mga tema na ito, bagamat sa unang aklat o unang mga kabanata lamang ng Genesis, ay punong-puno ng mga themes na ito hanggang sa katapusan. At in-apply rin natin to sa bagong tipan at kung paano ito ang paggawa ng kaligtasan sa ating panahon ngayon at sa mga susunod pa na henerasyon. Tinignan rin natin mga practical lessons na ating matututunan sa Genesis. Dalawa ang ating lesson na binigay. Unang-una, God is the creator and we are His creatures. At ang palawa is God's continuing grace. At ang susunod na aklat na ating matatagpuan chronologically ay ang aklat ng Exodus. Ang Exodus na ito ay it found much success kahit sa secular na bagay sa entertainment industry. Noon pong 1956, patungkol po dito sa Exodus, ang highest grossing film of that time. Ito po yung The Ten Commandments. At nakakuha po siya ng box office gross na 2.304 billion US dollars. Adjusted ito sa 2020 prices o sa current year natin. At it sold 262 million tickets. So makita natin na kahit itong palabas noong 1956 lamang at ukol pa ito sa Bible ay nakapagbenta ng 262 million tickets. So makikita natin sa industry, the entertainment industry, irregardless kung ano yung tema niyan, basta maganda yung production, maganda yung kwento, maganda yung pagganap, ito ay tunay nga bebenta. And also the Ten Commandments, it won countless awards and accolades throughout history. So muli ito yung 1956 highest grossing film at napakalaki nga. Mahirap pantayan ang kinita ng palabas na ito. At sa ating modern na era, kung yung 1956 ay malaki yung kinita ng Ten Commandments, tayo po ngayon ay hindi rin naman tayo nagpapahuli. Sa katunayan, noong pong year na 1998 ay nag-voice over si Val Kilmer, Jeff Goldblum at si Ralph Fiennes dito po sa isang animated film na entitled Prince of Egypt. Kinita po nito ay 218.6 million gross at sa katunayan banned ito sa tatlong countries, Maldives, Malaysia, and Egypt. So ironically, yung Prince of Egypt ay banned sa Egypt. Also, countless awards and accolades were won by this animated film in both film and music. At sabi nga nila, there can be miracles if you believe. Moving along sa history, tayo ngayon ay nasa epoch number 3 na kung saan ang epoch number 3 it covers from 1500 BC hanggang sa 1200 BC. So unang-una, the Exodus marks the beginning of Israel as a people. So hindi lamang sila individual na persons or families, sila ngayon ay unti-unti nagiging isang malakas na nation. Yung patriarchs, ito po yung mga founding fathers, were at most, ang setup nila ay isang extended family
hindi lamang sila mga individual na tao, kundi sila ay extended family na magkakasama. Pero when a dynasty of strong pharaohs ay nakabalik sa kapangyarihan, do sa power dito sa Egypt, itong mga foreigners na ito, they were oppressed and put into forced labor. So kung babalikan natin sa dulo ng Genesis, nagkaroon ng famine, nagkaroon ng matinding scarcity na pagkain, at sila ngayon ay nakabili ng pagkain sa Egypt, at they found out na pinakita rin ni Joseph na siya yung quote-unquote binenta or nawala, namatay daw na kapatid. At ngayon, dinala niya doon yung kanyang pamilya, and Joseph saved many people's lives, hindi lamang ng kanyang pamilya, kundi yung buong Israel at pati yung iba pang mga lahi. So ngayon, nandito na sila sa Egypt, at several time have passed, at sila nga ay napakadami na. And then, there rose to power ang isang pharaoh na hindi nakakaalam o hindi niya kinikilala yung mga heroic deeds na ginawa ni Joseph para sa kanilang bayan. So their experiences in wandering in the wilderness, itong Israel na to, they began to mold them into both a religious entity and a structured nation. So ito yung panahon na yun, ito yung Epoch 3. So from extended families you set up to people, to communities, sapagkat sila dumami na sa numbers, at silang ay unti-unti na naging isang nation with a religious entity. So secondly, the oldest written record ng panahon na ito, 1500 BC hanggang 1200 BC, o yung tinatawag na Late Bronze Age, ang oldest written record is called the Amarna Letters. These were part of a royal archive of Amenhotep the Fourth. Si Amenhotep the Fourth, siya po ay also known as Akhenaten, at nag-rule siya dito sa Egypt from 1352 hanggang 1336 BC. Dito po sa kanyang archives natagpuan itong Amarna Letters. At siya nga ay mas interested pa kaysa sa religious reform kaysa sa foreign policy. So, bagamat siya ay pharaoh, pero ang kanyang interest ay religious reform. And akin natin, this interest, so yung kawalan naman niya ng interest sa pag-administer ng gobyerno ng Egypt, it resulted in turmoil and civil war. And also, meron pong mga lumabas na mga bagong ethnic groups ng panahon na ito. Nakalagay nga, there were also raids by the Habiru. Ito po yung mga tatawag na Hebrew daw. And many accounts in the Amarna letters appeal to the Pharaoh for the aid against the incursions of this Habiru. So, no time ni Akhenaten, nasulat to, naka-archive sa tinatawag na Amarna letters, meron apila sa kanya na magpadala ng tulong sapagkat yung mga iba't ibang lugar sa kanyang kaharian ay nare-raid niya ng mga Habiru. So, in the inscription of Merempta, ito po yung Pharaoh na naghari noong 1213 to 1203 BC. It includes the first mention of Israel in Egyptian documents. So napakalaking discovery ito, itong Amarna letters na ito, sapagkat it shed light lalo-lalo na dito sa Israel. And thirdly, many military and political groups appeared during this epoch. Nariyan niya yung Hurrians sa Mitanni, ito na po yung modern Iraq, which ruled Assyria until the reign of Shalmaneser the First of Assyria. Ito po yung taon na 1273 hanggang 1244 BC. Also, lumabas rin po dito yung mga Hittites of Anatolia. Ang Anatolia naman ay modern Turkey. So, these two ethnic groups, yung pong Hurrians at yung Hittites, they played role in Israel's history during this epoch. The Midianites, ito naman ay nasa northwest Arabia, kay kung saan si Moses sa kanila tumakbo. And also, Moses married into the family of Jethro and later involved Israel in the worship of Baal of Peor. Midianites ito. Napaka-crucial ng role ng Midianites in biblical history. And secondly, na yung pangalawang ethnic group na may malaking role is the Canaanites. Ito naman ay nasa west of Jordan. They were first mentioned in an inscription of Amenhotep II. Siya po ay nag-rule no 1427 hanggang 1400 BC. And also nakarecord ito sa Amarna letters din. And this epoch also
is the beginning of the last great period of prosperity for ancient Egypt at ito po yung tatawag na The New Kingdom nung panahon na 1550 hanggang 1068 BC. And lastly, itong Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, and Joshua, they relate to the rise of Israel mula sa mga alipin sa Ehipto hanggang sa isang unified people. Kaya kung saan biblical scholars, they call this epoch number 3 as the rise of a unified people. At ngayon sa ating pagbubukas dito sa aklat ng Exodus, titingnan natin muna ang ilang bagay. Unang-una yung title nitong aklat na ito. Exodus comes from a Greek word that means go out or depart. So literal translation ito, transliteration, go out or depart. Secondly, authorship. Traditionally, si Moses yung sasabi nga author ng Pentateuch. Pentateuch yung first 5 books of the Bible. So the fact that he was the only eyewitness to several recorded events may also indicate a significant input to the book's contents. Thirdly, yung dating. Sa previous lecture ay nakita natin yung na-encounter natin yung early date at nabanggit rin yung late dating. These are the only two plausible options. Early Exodus, ito po yung 1446 BC, and yung late Exodus, ito po around 1200 BC. Pero itong issue na to ay hindi nga madali i-resolve sapagkat both positions have arguments for and against each other. And also, it complicated things sapagkat yung mga archaeological evidences ay inconclusive. Pero, para sa author at sa mga nagbabasa ng aklat na ito, what really matters is not when the Exodus took place, but why it has taken place. So, the book of Exodus can be divided into 3 major sections. Tingnan po natin ngayon yung unang section kung saan it covers Exodus chapter 1 hanggang chapter 15 verse 21. And dito sa unang hati ay titingnan pa natin yung several divisions pa dito. So simulan natin ang unang dalawang kabanata ng Exodus. Exodus chapter 1 hanggang chapter 2 verse 10. The blessing of Abraham. Kung babalikan natin yung ating lecture sa Genesis, blessing kay Abraham through the proliferation. So yung pagdami ng kanyang mga ninuno ay isang napakalaking bagay which sets the story in motion. Una-una, Pharaoh tries to overwork them, decreeing that the Israelites work as slaves to build store cities for Egypt. Ito po yung makita natin sa chapter 1. Sapagkat marami na sila, so marami na yung workers sa pananaw ni Pharaoh. At hindi lamang huminto doon si Pharaoh, but he tries to overwork them. Secondly, Pharaoh orders the midwives to kill all newborn Hebrew boys at birth. So nagbigay ng decree si Pharaoh na patayin ang mga bata na ito. The Hebrew midwives fear God more than Pharaoh. Ito po yung pinakita na exemplary na karakter ng mga Hebrew midwives na ito. And third, Pharaoh orders that all newborn Hebrew boys be thrown into the Nile River. Ito po yung verse 22 ng chapter 1. So makita natin God's promise to Abraham, whoever curses you, I will curse. At babalikan ito, itong tema na ito na kung sino man ang susumpa sa lahi ni Abraham, sila ay susumpain. At dito sa chapter 2 verses 1 to 10 introduces Moses into the story in a most ironic way. Sapagkat yung nanay o yung ina ni Moses ay inilagay siya sa isang basket. At itong basket na ito ay inilagay sa mga reeds along the Nile. Tinago siya sapagkat yung mga papatay nga yung mga Hebrew boys. So the mother of Moses hid him in a basket in the Nile River, the very place where the babies were supposed to die. And also the daughter of Pharaoh, sa very ironic nga, na kung sino na yung nag-utos na patayin ng mga bata na ito, yung kanyang daughter pa among all the people.
finds the baby Moses and determines to keep the baby and raise him for herself. Ito po ay in defiance do sa decree ng kanyang ama. And the Egyptians will nurture and educate the very one who will God use for the destruction of their nation Egypt. So napaka-ironic sa napakaraming aspeto kung paano ang pagsilang ni Moses, kung paano siya nakaligtas mula do sa decree ng paraon, at kung paano siya gamitin ng Diyos para sa paghatid ng pagsumpa dito sa Egypt. Ang punto lamang, Pharaoh provokes the wrath of God. Inatake ni Paraon ang Diyos at ang tao ng Diyos sa pamamaraan na paglunod dito sa mga Hebrew boys. So bilang tugon, God systematically destroys Egypt economically and militarily, destroying all their agriculture, killing all their firstborn, and then drowning their entire army. Pero ito po yung mangyayari pa in later chapters ng Exodus. So makita natin, very ironic, nagsimula, napakilala yung main protagonist dito sa na tao na si Moses, and a very ironic way din kung paano madidestroy yung Egypt. Sa pagpapatuloy natin dito sa Exodus chapter 2, titingnan natin yung verse 11 hanggang chapter 4 verse 17. Ang verses 11 to 22 ng chapter 2 ng Exodus, it reintroduced Moses into the story as a grown man. So kanina pinakita sa atin yung kanyang pagsilang at yung miraculous and ironic way kung paano siya nabuhay at lumaki. Ngayon naman, babalik siya ngayon bilang isang grown man na. Meron nga inner tension, hindi naman ito sa identity crisis, pero ito yung meron tension sa pagkakakilanlan sa kanya, sapagkat sa verse 11 in-identify siya bilang Hebreo, at sa verse 19 yung siya ngayon ay tumakbo na, nag-flee ang mga babae, the girls at the well, kasama na rin doon ang kanyang future wife. Ang tawag ng mga babae na ito sa kanya is an Egyptian. So he is identified as a Hebrew and also as an Egyptian. And after marrying and settling down sa Midian, he apparently becomes a Midianite. At ang pamilya nga nitong napakasalan niya is a priestly family sa verse 16 ng chapter 2. And Numbers chapter 25 indicates that the Midianites worship Baal. So ano bang ginagawa ni Moses dito sa Midianite? Akala ko ba gagamitin siya ng Diyos mightily? Pero ang Midianites, they are worshiping Baal. So Exodus chapter 3 verse 1 hanggang chapter 4 verse 17 is where Moses encounters God. God confronts him, reveals himself to him, and then sets him on an entirely new path. So mula sa Baal worshipper, magkakaroon tuloy ng 180-degree turn. Ito si Moses, at siya ngayon ay tinawag na ng Diyos para mag-serve sa kanya. God identifies himself to Moses as the same God whom Abraham worshipped. And Moses was his chosen mediator and to redeem Egypt, or to redeem the Israelites from the Egyptians. Chapter 4 verse 18 hanggang chapter 7 verse 5. Alalahanin natin na nung nagkaroon ng tipan si Abraham at ang Diyos, ang selyo o yung sign ng tipan na ito yung tatawag na circumcision. Moses gathers his family and starts his return to Egypt. At doon rin niya kilala si Aaron. At they told the Israelites all God has said to Moses, and they do or they show miraculous signs. Naniwala itong mga Israelites na to. They believed and worshipped God. So chapter 4 verses 29 to 31. At sa simulain nga nitong mission ni Moses at ni Aaron ay napakaganda, sapagkat naniwala itong mga Israelita na ito and they worship God. Pero ang tugon ni Paraon, who is the Lord that I should obey his voice and let Israel go? I do not know the Lord, and moreover I will not let Israel go. Ito po yung chapter 5 verse 2.
So by the end, sa Exodus 14, with Egypt destroyed, Pharaoh will know who the Lord is. So very ironic talaga ang beginning nitong Exodus. So at the present time, Pharaoh made the life of the Israelites even harder. Nirequire niya ang mga Israelita na to na mag-increase na kanilang output using less material. And the Israelites responded favorably to Moses nung nagsimula. They believed and worshiped God. At ngayon, they speak ill against him. Ito po sa verse 21 ng chapter 5. The point is that God explains to Moses that he has something much bigger than a mere exit from Egypt. Meron pang mas malaking plano ang Diyos, hindi lamang sa aalis sila mula sa Ehipto. And God also restates the basic covenant relationship. Ang basic covenant relationship ng Diyos, I will be your God, you will be my people, and I will dwell in your midst. So ito nga ay hindi lamang na nirestate ng Diyos ang kanyang tipan, but nag-promise ang Diyos na bibigyan sila ng lupa. Ito po sa chapter 6 verses 1 to 8. And God declares that after He crushes Egypt and brings the Israelites out, then the Egyptians too will know that He is the Lord. Kung sabi ng kanilang leader ng Paraon, kung sino nga ba ang Diyos na ito, bakit ako magpapa-under sa Kanya? And by the end of this, kilala na ng Egypt ang Diyos. Chapter 7 verse 6 up to chapter 10 verse 29. Ang unit na ito ay pinapakita sa atin yung storya kung gaano katigas yung ulo at yung puso nitong ni Paraon as he tries to defy God, only to see Egypt crushed by a series of judgmental plagues. Ang Ehipto nga ay stricken with 10 horrible plagues. At itong plagues na ito, it only get worse after each plague. Ito po yung sa chapter 7 verse 14 hanggang chapter 11 verse 30. Sa 10 plague na ito, for the sake of time, tingnan lamang po natin muna yung unang plague, the first plague, wherein the Nile turns into blood, sa chapter 7 verse 14 to 24. Ang Nile po, ito po ay isang simbolo ng prosperity at ng kapangyarihan ng Egypt. Prosperity sapagkat the Nile ang nagwa-water ng kanilang crops, nagbibigay na inumin sa kanilang mga cattle, at nagbibigay rin ng supply sa kanilang mga tahanan. And also, dito kinukuha yung water na kailangan to build monuments. So, turning it into blood symbolizes the death of Egypt itself, but also as a reminder that the terrible deaths of the Hebrew babies that took place in the Nile. Kung babalikan natin sa umpisa nitong Exodus na nagkaroon ng decree, itong Paraon na ito na patayin, lunurin sa Nile yung mga baby na Hebrew. Ironically, binalikan ito at mismo itong river ito kung saan namamatay o pinatay yung mga baby na ito, turned into blood. Pinapaalala sa Egyptians at lalong-lalo na kay Paraon ang kanyang kasalanan. The magicians of Pharaoh can duplicate the plague, but they cannot reverse it or stop it. Ang pinapakita lamang sa atin that they can use their power to bring more judgment to Egypt, but they can't do anything to stop God's plague or His judgment on them sa pamamagitan ng mga maling paraan nitong mga magicians ni Pharaoh. Ay dinadagdagan lamang nila yung kanilang mga kasalanan. Kaya man nila i-duplicate ito ay nagiging addition pa sa kanilang kasalanan sapagkat hindi na nga nila kaya bawasan ito, hindi pa nila kayang pahinto. So nag-culminate pa, nag-pile up yung kanilang judgment on themselves. Exodus chapter 11 verse 1 hanggang chapter 15 verse 21. The final and climactic plague is the death of the firstborn. Ito po yung makita natin sa unang 10 na verses ng chapter 11. Ito po isang fitting and terrible judgment on Egypt sapagkat napakadami na nga nung kanilang pinatay na mga Hebrew babies sa Exodus chapter 1. So bumalik sa kanila ang judgment na ito kung saan ang firstborn naman nila
ang pinatay. So God gave the Israelites two commemorative rituals. Ito po yung Feast of the Unleavened Bread at yung Passover. Na sa ganun ay maalala nila ang special time of deliverance na ito sa chapter 12 verses 1 to 28. The actual Exodus takes place in chapter 12 verses 31 to 51 after the death of the Egyptian firstborn. So nung sila ay papaalis na mula sa Ehipto, they left as conquerors sapagkat binigay sa kanila yung kayamanan ng Egypt sa verse 36 ng chapter 12. At hindi lamang yun, they became blessing to other people as well. Ito po makikita natin yung mga iba pang lahi, mga foreigners ay kasama rin nilang umalis sa chapter 12 verse 38. So hindi lamang sila victorious, hindi lamang sila niligtas ng Diyos mula sa mga plagues, kundi sila rin ay naging blessing sa other nations as well. Pati mga foreigners na kasama nila na bagamat hindi mga Israelita, ay kasama nila na aalis, na mag-e-exit, magde-depart, mag-e-exodus mula sa Egypt. So in that sense, isa sa aspeto ng Abrahamic covenant ay sila ay magiging blessing to other nations as well. So the presence of God plays crucial role in the deliverance of the Israelites as God's presence accompanies Israel throughout mula sa umpisa hanggang sa huli at sa walang hanggan. So the presence of God, pagkat siya ang tumawag kay Moses, siya ang or even further, siya ang nagligtas sa extended family ni Israel mula sa famine sa lupa na sila nga ay pumunta sa Egypt. At siya nag-raise dito kay Moses, siya nagpabalik dito kay Moses through his works. Ay pinakita niya na siya ay superior at walang kayang humadlang sa kanya. So, ito po yung magiging point na kung saan aalis na ang mga Israelita. At ang second division itong Exodus ay ang chapter 15 verse 22 hanggang chapter 24 verse 18. So God has dramatically delivered Israel from slavery in Egypt and has brought them to Mount Sinai. Dito sa Sinai ay pinakita ng Diyos ang kanyang kaluwalhatian at ang kanyang kabanalan sa harapan ng Israel. Ito po sa Exodus chapter 19 verses 17 to 19. And God declares that the entire nation will be like priests to Him. The Israelites are in this new relationship with God. Sila na ay mga pari. They would be a priest to Him. At ito po yung ini-echo sa 1 Peter chapter 2 verse 9 kung saan tinatawag niya ang mga mananampalataya, they are priests to God. So the Ten Commandments, ito po yung parang pinaka-summit ng Exodus. The Ten Commandments begin with a preface. At ang prologue nito demonstrate that God delivers this covenant in the context of intimate relationship. I am the God that delivered you or rescued you out of slavery, out of darkness. So, ang batas na ito ay isang biyaya. This is a gift. Was preceded by an act of love and grace. The Ten Commandments focus on relationship and faithfulness. At yung unang apat nga na commandments, it defines how people are to relate to God. Idolatry is strictly forbidden sapagkat they are to worship God alone. At yung huling anim na commandments ay dinidescribe naman nito how people are to relate one another within their families and within the community. So makita natin na inuuna talaga napakahalaga yung tinatawag na vertical relationship ng tao sa Diyos. It precedes or bago pa ito sa paano nagre-relate ang tao sa kanyang kapwa. So the Ten Commandments muli is a gift that was preceded by an act of love and grace. Pinakita ng Diyos na siya ay mapagbiyaya, siya ay mapagbigay, siya ay maunawain, at siya ay nagliligtas. At dahil iniligtas niya ang Israel mula sa kadiliman at kasalanan at slavery, pagkakaalipin dito sa Ehipto, ang kanyang pagmamahal, ang kanyang love and grace ang nagbigay ng Ten Commandments na ito. Ang ikatlo at huling division dito sa aklat na Exodus ay ang chapter 25 verse 1 hanggang chapter 40 verse 38. Kung babalikan natin ang pinaka-heart
ng covenant relationship muli between God and His people ay tinatawag na three-part formula statement. I will be your God, you will be my people, and I will dwell in your midst. This is highly significant sapagkat may bagong feature itong relationship is that God is actually coming to live among them. Magdedwell ang Diyos sa kalagitnaan na itong Israel. So the central focus of chapters 25 to 40 na Exodus is the design and construction of the tabernacle. This is the place where God will dwell. So after the interruption ng golden calf, yung episode ng golden calf sa Exodus chapter 31 hanggang 34, the story now returns to the finishing of the construction of the tabernacle. At nagkaroon nga ng willing obedience ang mga Israelita. And now they stress this in contrast to the disobedience of the previous episode na kung saan nangako nagkaroon ng tipan ang mga tao na ito na sila'y susunod. So the presence of God, it was lost in the garden nung nahulog si Adan at si Eva, is now restored to some extent as God comes to dwell among His people in the tabernacle. Ito po sa Exodus chapters 25 and 29, 45 to 46. So, ang punto lamang, as the glory of the Lord comes and fills the tabernacle, God's presence now dwells with His people. Kaya makita natin three-part formula statement, I will be your God. Pinakilala ng Diyos ang kanyang sarili sa preamble ng Ten Commandments. You will be my people in calling them to be a priest to Him. And I will dwell in your midst sa pamamagitan ng kanyang presensya sa tabernakulo. So makita natin to an extent kumpleto itong ginampanan. Tapat ang Diyos sa kanyang tipan. I will be your God, you will be my people, I will dwell in your midst. So this the glory of the Lord fills the tabernacle and God's presence now dwells with His people. So ito po yung mga naging kaganapan sa aklat ng Exodus. At ngayon naman ay i-explore natin yung some theological themes ng aklat ng Exodus sapagkat isa nga na aspeto ng biblical theology ay tinitingnan natin yung mga trajectory ng mga tema na nakapaloob sa mga kaganapan na nakapaloob sa mga aklat ng Biblia. So, tatlo po ang titingnan natin sa lecture na ito. Unang-una, Israel's deliverance from Egypt. Pangalawa, the Sinai Covenant. At pangatlo, yung goal ng Exodus. So, firstly, Israel's deliverance from Egypt becomes a major paradigm of salvation in the Old Testament. Later Old Testament books, yun lalo na yung mga panahon ng mga propeta, they anticipate a new Exodus sapagkat ang Israel ay na-exile mula sa kanilang lupain. Makita natin to sa Isaiah chapter 11 verses 10 to 16 at ganun din sa Jeremiah chapter 23 verses 1 to 8. Sa panahon na iyon, sapagkat they sinfully rebel against God, ang sumpa sa kanila is they would be taken out of the land. And consequently, God's physical deliverance of Israel from Egypt, ito ay foreshadow lamang sapagkat sa bagong tipan, it shows that God is spiritually delivering His people. And Jesus Christ is the ultimate Passover Lamb. Sa John chapter 1 verse 29 at sa 1 Corinthians chapter 5 verse 7 ay pinapakita sa atin that He is the ultimate Passover Lamb. Ito po yung Passover, ito yung time na huling plague na kung saan nilampasan. The angel of destruction passes over the Israelites, hindi pinatay. So sa pamamagitan ni Jesus Christ, it is through whom people are redeemed. Sabi nga sa 1 Peter chapter 1 verses 18 and 19, they are the redeemed from the sin that enslaves them. John chapter 8 verses 34 to 36 at sa Romans chapter 6 verses 6, 17 and 20. Pinapakita dito that Jesus Christ is the ultimate Passover Lamb na nagre-redeem sa mga mananampalataya na from the sin that enslaves them. Ito po yung consistent at patuloy na dinedevelop na tunay nga na deliverance. Yung Exodus from Egypt is a foreshadow lamang ng ultimate deliverance spiritually from the enslavement, from the enslavery
of sin. Secondly, the Sinai covenant establishes the framework for the divine-human relationship reflected in the rest of the Old Testament. The Israelites, they fail to keep this covenant, kagaya ni Adam, ni Eve, at yung mga tao pa ng Diyos sa lumang tipan, they fail to keep this covenant. At yung tragic na consequences, they leads to the hope of the new covenant, sapagkat pinapakita lamang sa atin mula sa umpisa, mula nung nagkasala ang ating unang mga magulang hanggang sa panahon ng Israelites, kahit nakita nila yung wondrous works ng Diyos, kahit yung Diyos mismo ang nagpakilala sa kanya sarili at tinawag sila at nanahan sa kanilang pagitan, they fail to keep this covenant. Ganun rin tayo. Kaya ang pag-asa nga, the hope is the new covenant, one in which people internalize God's covenant requirements. Ito yung sinasabi sa Jeremiah chapter 31 verses 33 and onwards, na kung saan isusulat na ang nakasulat sa bato, ang sinulat ng Diyos, ang 10 utos, ay ngayon isusulat na sa puso ng mga tao at hindi na nila ito makakalimutan. So in a way, magagampanan at masusunod na nilang mga requirements na ito. It is by the work of the Spirit of God. Sabi nga sa Ezekiel chapter 36 verse 27, ang Diyos na mismo ang siya maglalagay ng mga utos na ito, itong covenant na ito, itong tipan na ito sa puso ng kanyang mga tao, na sa ganun, they will not fail to keep this covenant. Thirdly, the goal of Exodus. Ang goal ng Exodus is that the Lord's dwelling among His people in the tabernacle. At hindi nga nilisan ng lumang tipan ang prospect ng pagdwell o pananahan ng Diyos sa kalagitnaan ng kanyang mga tao. And this is also the prophetic hope, sapagkat may even more glorious na templo na parating. Nabanggit nga sa Ezekiel chapter 37 verse 28 at inulit sa chapter 43 verse 7. There is an even more glorious temple na kung saan mananahan ang Diyos. And Jesus Christ fulfills this hope sa John chapter 1 verse 14, na kung saan binanggit, He tabernacled among them. And God's people constitute His dwelling place. Sa 2 Corinthians chapter 6 verse 16. And also it is a reality that will ultimately be experienced in the new heaven and new earth sa Revelation chapter 21 verse 3. So bagamat merong pag-asa o tumitingin ang mga tao ng lumang tipan sa bagong templo na ito na paparating, na kung saan mananahan ang presensya ng Diyos magpakailan paman at hindi na magdi-depart ito kagaya sa mga naging experiences nila. Ang tanging kasagutan dito sa bagong tipan in the new covenant is Jesus Christ. At meron itong aspeto individually sa bawat mananampalataya, and also corporately in the people of God, the church, and ultimately sa bagong langit at sa bagong lupa, where God dwells in the new heaven and the new earth with His people. They will know, they will worship their God, and God will be in their midst forever and ever. So matapos po natin na i-explore yung mga kaganapan sa Exodus at tinignan rin natin yung tatlong tema kung paano ito nag-develop and ultimately leading and pointing to Jesus Christ as the fulfillment, lalo-lalo na yung natawag na New Covenant. So makita natin ngayon na paano nga naman natin i-apply ang mga matututunan natin sa Exodus sa buhay natin ngayon. Ito ay bagamat lumang tipan ito, pero ang mga ini-echo nito ay ang pagtawag sa atin sa pamumuhay natin ngayon. Meron po akong 5 na application ng Exodus sa buhay natin ngayon. Una-una, ang obedience. Pangalawa, ang assurance. Pangatlo, God is the one who delights in saving His people. Pang-apat, the power of prayer. At ang pang-5, sanctification or yung pagpapakabanal.
Firstly, obedience. Yung example na pinakita sa atin. Itong mga courageous, mga matatapang, exemplary na midwives sa Exodus chapter 1 na kung saan hindi nila sinunod ang paraon at sinunod nila ang Diyos, it will challenge us to stand firm for what is right regardless of the consequences. Matinding hamon ito. Pero kung naunawaan natin kung sino yung ating Diyos, ano yung ginawa niya para sa atin at yung mga pangako pa niya na kanyang tutuparin, we would stand firm for what is right, ano man ang maging consequences. Tandaan natin, kung niligtas tayo ng Diyos mula sa kabayaran ng ating mga kasalanan at kung binigyan nga tayo ng buhay magpawalang hanggan, ano pa ba ang mawawala natin dito sa lupa na ito? Secondly, assurance o katiyakan. It is God at work in the deliverance of His people. Kaya hinihimok tayo nito na maiwasan natin yung pagdududa at saka yung pagkakahina ng ating kalooban, ng ating mga puso, ng ating mga kaluluwa. Sapagkat ganito yung pinakita ng mga tao ng lumang tipan na kung saan sa Sinai, nakita nila yung kaluwalhatian at kabanalan ng Diyos, pero sila ay tumalikod pa rin, nagduda. At tayo ngayon ay tinatawag na manindigan at kumapit lamang sa katiyakan na binibigay ng Diyos sa pamamagitan din ng kanyang pag-dwell through the Spirit na siya nagte-testify at nagbibigay sa atin ng assurance. Thirdly, God is the one who delights in saving His people. Huwag natin kakaligtaan na ang Diyos, siya ang kumilos, siya ang naghirang kay Moses, siya ang gumawa ng paraan para i-demonstrate ang kanyang kapangyarihan at siya mismo ang nagligtas mula sa mga Israelita paalis sa Ehipto. So they do not appear worthy of being saved, but it is God who works and delights in their salvation. Sabi nga sa Romans chapter 5 verse 8, but God shows His love for us in that while we are still sinners, Christ died for us. So bagamat ganun na lamang ang ating estado bilang mga makasalanan, ang Diyos pa rin na siyang gumawa ng paraan na kung saan ang pagkamatay ni Jesus ay siya nagliligtas sa mga tunay na nananampalataya sa Kanya. Fourthly, the power of prayer. Sa Exodus chapter 32, ito po yung kabanata ng Golden Calf na kung saan hinintay nila muli ang pagbaba ni Moises galing sa Sinai. Sila ngayon ay gumawa ng Diyos-Diyosan. Nung pagkababa ni Moises, nakita niya yung kahindik-hindik na ginawa nitong mga Israelita na ito na kung saan nakita na nga nila yung kabanalan at yung kaluwalhatian ng Diyos, pero ito yung naging tugon nila. Gumawa sila ng Diyos-Diyosan mula sa mga ginto. Pero ganoon pa man ay lumapit si Moises sa harapan ng Diyos para mamagitan sa kasalanan na gawa ng mga Israelita. Sabi nga niya sa chapter 32 verses 31 and onwards, so Moses returned to the Lord and said, alas, this people has sinned a great sin. They have made for themselves gods of gold. But now, if you will forgive their sin, but if not, please blot me out of your book that you have written. But the Lord said to Moses, whoever has sinned against me, I will blot out of my book. But now go, lead the people to the place about which I have spoken to you. Behold, my angel shall go before you. Nevertheless, in the day when I visit, I will visit their sin upon them. So namagitan si Moises dahil nga matindi yung pagkakasala ng mga Israelita, lalo-lalo na sa harapan ng Diyos after just delivering them mula sa slavery sa Egypt. Ang higit na makita natin sana dito is the compassionate character of God. Bagamat napakatindi ng kasalanan na kanila nagawa, nanaig ang compassion ng Diyos na hindi kagad na binigay yung kahatulan sa mga tao na ito. At pinakita niya ang kanyang awa sa kanila at ganoon din naman sa bawat isa sa atin. Kung babalikan lamang natin kay kahindik-hindik din ang makasana natin nagawa bago natin nakilala ang Diyos sa isang nakapagliligtas na paraan na demonstrate sa atin ang compassion at ang mercy ng Diyos.
And lastly, sanctification, yung pagpapakabanal. Napakaraming nga aspeto nitong presensya ng Diyos sa buhay ng mga mananampalataya at hinayag ito sa atin do sa Exodus nang sa ganun ay we can better understand kung paano nga ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng banal na spirito as it is the manifestation of God's presence in our lives as believers today. Ang presensya ng Diyos at ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng banal na spirito, they are always closely connected to holiness, kabanalan. Hindi maaari na naroon ang presensya at sinasabi natin ang kapangyarihan ng banal na spirito pero hindi ito nagbubunga ng kabanalan. Hindi ito maaari. Thus, we enjoy the power of the presence of God through the Holy Spirit and we realize that we are likewise called to lead holy lives. Bilang mananampalataya, ito ang tawag sa atin ng Diyos. Kayo'y mamuhay ng banal na buhay na may kabanalan. Kung babalikan natin threefold formula, I will be your God, you will be my people, and I will dwell in your midst. Nananahan ang banal na spirito sa mga mananampalataya. So, God's dwelling is in them. And they know God. And God calls them to be His people. You will be a priest to me. At sapagkat sila ay priest to God, they are required holy living. Sabi nga sa Hebrews chapter 12 verse 14, strive for peace with everyone and for the holiness without which no one will see the Lord. At sa 1 Peter chapter 1 verse 16 or simulan ko po sa verse 14, as obedient children, do not be conformed to the passions of your former ignorance, but as He who called you is holy, you also be holy in all your conduct. Since it is written, you shall be holy, for I am holy. Ito po ay ini-echo na mga talata sa Exodus na kung saan God requires holiness for His people sapagkat ang dwelling place, ang tabernakulo na Diyos is in their midst. And they are called to be a priest to Him. And as priest, ang requirement po ay kabanalan. And without which, no one will see the Lord. So matapos po natin tingnan yung mga kaganapan muli sa Exodus at tinignan natin yung mga tema na nakapaloob sa aklat na ito at kung paano rin yung application ng Exodus sa buhay natin ngayon, ay tingnan naman natin ngayon yung mga nagaganap sa ibang lupalop o ibang parte ng mundo, hindi lamang sa kasaysayan ng Israel nung panahon na ito, nitong 1500 BC hanggang 1200 BC. Nung panahon po na ito ay naimbento yung tinatawag na sundial. Ito po ay sa Egypt kung saan yung movement ng araw sa pamamagitan ng ating kalangitan. It makes a shadow that makes possible a simple estimate of time from the length and position of the shadow na nagagawa nito do sa stick na pataas, na nakalagay pataas. So parang isipin natin ito yung predecessor ng orasan, ng clock, na kung saan makita nila, malalaman nila kung around what time na sa oras na iyon sa pamamagitan ng shadow na kinakas nitong vertical stick. So, bagamat ito yung napaka early pa, pero makita natin yung high technological advancement. Ito yung cutting edge technology na noong time na iyon, 1500 BC. Meron na silang sense ng time, meron na rin silang way paano i-keep track yung time at ginamit nga nila, napansin nila na crucial dito ay yung araw. At nung panahon rin na ito ay nagawa rin yung tatawag na concrete floors. Ito po ay sa parts na isang royal palace sa Tiryns. Ang Tiryns po ay parte ng Greece. Concrete, ito po ay composite material na binand together na may kasamang fluid cement na sa ganun ay tumigas ito over time. So napakadami ng application itong concrete. Ngayon ay ginagamit natin ito sa concrete flooring, concrete buildings at marami pa iba't ibang klaseng concrete. So nung panahon na ito, muli ay bagamat very early pa lamang ito, 1500 to 1200 BC,
nakita natin muli yung advancement scientifically and technologically nung nagkaroon na sila ngayon ng idea na haluin yung mga iba-ibang materyales na sa ganun ay ito'y patibayin, patigasin at magamit ito sa iba't ibang paraan. Ito po ay mas matibay kumpara sa mga usual na materyales na ginagamit ng panahon na iyon. At isa po sa pinaka mahalaga na invention ng time na iyon at hanggang sa time natin ay yung gunting, yung scissors. Ito po ay na-invent sa Egypt. Scissors, ito po ay hand-operated na shearing tool, shearing panggupit, ibig sabihin. So, a pair of scissors, it consists of a pair of metal blades pivoted, na meron pong pang turn yan sa usually sa gitna sa modern scissors para alternating makagupit siya. So the sharpened edges slide against each other when the handles opposite the pivot are closed. So pag sinara natin yung ating kamay ay magkukupit ng scissors, ng blades, yung papel na nakaipit dito. So napakahalagang invention ito na napakarami rin application at sa panahon natin ngayon ginagamit pa rin natin yung very basic concept ng scissors. Napakahirap siguro lalo na sa schooling o yung mga art class ng bata kung walang scissors at sa panahon rin natin ngayon sa pandemya ay hinahanap-hanap rin natin ang scissors na gagamitin sa pagkupit ng ating mga marahil makakapal na buhok. At bilang pagtatapos sa ating lecture number 3 na short studies natin sa Biblical Theology at ang binuksan natin sa araw na ito ay ang aklat ng Exodus ay mag-iwan po ako muli sa inyo ng take-away verse na hango mula sa ating aklat na Exodus. Ang napili ko po ay ang Exodus chapter 14 verse 31. Ang Exodus chapter 14, ito po yung kabanata na kung saan tatawid ang Israel do sa Red Sea. And prior verses bago dito sa verse 31 ay in-stretch out ni Moises yung kanyang kamay, nahati sa gitna yung tubig, nagkaroon ng tuyong lupain at doon nag-cross, tumawid ang mga Israelita. At nung sumunod yung mga Egyptians ay nagsara itong tubig na ito na kung saan nilamon ng tubig yung mga military forces ng Egypt. At sa verse 31, Israel saw the great power that the Lord used against the Egyptians, so the people feared the Lord and they believed in the Lord and in His servant Moses. So napaka-fitting na closing takeaway verse natin sa lecture natin tungkol sa Exodus na kung saan hina-highlight dito yung pagliligtas na ginawa ng Diyos at sa atin din nawa ay maging gaya rin tulad din ng tugon natin na nakita natin yung napakaganda, napaka-great, napakadakilang kapangyarihan ng Diyos sa pagliligtas mula sa ating mga kasalanan at mula sa kamatayan at mula sa kahatulan. At ito ay gumawa sa atin ng holy fear sapagkat alam natin kung sino ang nagligtas sa atin, kung sino ang ating manunubos at kung saan tayo iniligtas. At nawa ang maging tugon natin is we believe in the Lord at sa kanyang buktong na anak na si Hesus Kristo dahil sa pamamagitan lamang ni Hesus Kristo bilang the ultimate Passover Lamb ay wala sa atin ang kahatulan. Iniligtas tayo mula sa kamatayan at binigyan tayo ng buhay na magpawalang hanggan. So we have seen the great power that the Lord used at naway magpatuloy na ito'y nasasariwa sa atin day in, day out, moment by moment, the great power of the Lord. At dadalhin tayo mula sa buhay natin ngayon, ano man ang dumating pa sa atin, ano mang plague o delubyo o sumpa dahil sa kasalanan, dahil sa epekto ng kasalanan. Pero, we believe in the Lord. We feared God and we have seen the great power that the Lord has used time and time again. At itong siya mag-uwi sa atin sa panibagong fulfillment ng pangako ng Diyos sa bagong langit at bagong lupa kung saan the dwelling of the Lord will be forever and ever. At kahit ganun pa man sa ating buhay ngayon, napakadaming ang paghihirap,
I exhort us all to see the great power that the Lord had used for us, in us, at para pa sa mga susunod na panahon. Muli ay nagpapasalamat po ako sa inyong pagsama sa akin sa sandaling oras na ito na tinalakay natin ang aklat ng Exodo at nakita natin ang napakadakilang kaligtasan, dakilang kapangyarihan ng Diyos na siya nagbibigay sa atin at tinatawag niya tayo bilang kanyang mga tao. At sapagkat tinawag niya tayo bilang mga tao, kanyang mga tao, ay it requires us holiness and the great power of the Lord sa pamamagitan din ng dwelling ng banal na spirito ay isa-shape tayo sa kabanalan. Kaya huwag tayong matakot sa anuman ang sumalubong sa ating buhay at tayo patuloy na kumapit pa rin dahil alam natin ang kanyang ginawa para sa kaligtasan natin. Salamat po mulit. Sana ito'y nakatulong, nakahikayat sa atin na magpursige, magpatuloy na sumandal lamang sa Kanya. At naway mauwi ito sa Kanyang kaluwalhatian at sa ating kagalakan. Salamat po muli. At na ito'y iniiwan ko po sa inyo ang lecture natin patungkol sa Exodus at harapin pa natin ang Greater Exodus mula sa kamatayan hanggang sa buhay na magpawalang hanggan. Salamat po muli at pagpalain po lahat ng Panginoon.